Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At mga kapuso, talagang ang iba ang henerasyon noon at ngayon at ang pagkakaiba po niyan, kita rin sa kung paano magdisiplina ang mga teacher. Kapuso, what you think? Ano ba ang core memory mo noon ng school discipline? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Bawat estudyante may kanya-kanyang core memory. Kasama na riyan ang pagdidisiplina ni teacher. Pero bawat henerasyon ba pare-pareho ang experience? Ganito ang kwento ni na tita at mami nung nag-aaral pa sila. Dito lang, yung steak ng ilagay namin sa mesa na table ng teacher namin, tapos ganun. Pag noon, batang 90s, pinapasquat ganila sa ilalim ng araw. Tapos minsan, hila yung patilya mo, ganun pag wala kang Tapos pinapalo yung kamay mo pag wala kang assignment. Kapag wala kang nagawang assignment, tatayo ka na sa harap. Kapag na-late ka nung araw sa school, hindi ka muna pwede pumasok, nasa labas ka lang muna ng school. Naalala ko ba dati, pagka makulit ka, lilipad ang eraser. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, marami sa mga ganyang nakagawi ang pagdidisiplina, illegal sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Ang kailangan nating maiklaro talaga ay yung policy natin, ano? Kasi we have of course 7610 yung batas, no, na ipinagbabawal ang lahat ng uri, no, ng pang-aabuso. Ba, pinagalitan mo yung bata, no, pinukpok mo yung lamesa, no, at yung bata ay nagulat, binato mo ng chalk yung bata, sinabi mo doon sa bata na babagsak kita kapag hindi ka nagpagupit, no. Lahat ng 'yan ay categorized as abuse, no, under this RA 7610. Pero sabi ng iba naming nakausap, dahil hindi na raw mahigpit ang mga guro ngayon, kaya hindi na disiplinado ang mga kabataan. Masyado nang nagiging kampante yung mga kabataan na ngayon na kaya na nila yung mga teachers nila. Sa magulang po kasi nag-i-start yung pagdisiplina talaga sa mga bata. Dapat may certain level ng discipline na maipapakita natin yung otoridad ng mga guro, no, at may impose natin yung order at discipline doon sa classroom. Dahil kapag walang disiplina, walang kaayusan sa ating classroom, no, ay hindi talaga natin matuturuan ng mabuti ang mga bata. At isa ito sa tinitignan namin na dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak yung ating output. Sa panahon ngayon, ano kaya ang mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Di ba may guidance naman? Doon na nila i-raise, hindi niya deserve na masaktan kahit na makulit. Yung pagkakaroon po ng counseling sa mga student is malaki pong makaka-help. No cellphones talaga po. Isa sa mga pinuna ng Teachers Dignity Coalition ang kakulangan ng proteksyon sa mga guro lalo sa mga sitwasyon ng pagbuli sa kanila ng mga estudyante. Maaari kasi silang akusahan ng pang-aabuso kung gaganti sila o poprotektahan ng sarili nila. Kaya isinusulong nila sa Kongreso ang panukalang Teachers Protection Policy kung saan may mga pwedeng gawin ang guro para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante nang walang takot na baka baligtarin sila ng mga magulang at akusahan ng pang-aabuso. Kasama rin sa mga hinihingi ng grupo ang pagkakaroon ng mga guro ng libreng access sa abogado sakaling kasuhan sila. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.